Well, hindi ka pwede basta maglabas ng cellphone, hindi ka pwede mag-picture-picture doon. No? Mahilig pa naman tayo mag-selfie. Bawal mag-record ng kahit na anong mga nangyayari. You have to make sure na yung sacredness ng proceedings are upheld. No? Strict sila dyan. No? In fact, kahit yung mga councils, kung meron silang, for example, dito sa Pilipinas, medyo uso yung yung witness mo, i-interviewin mo bago mo i-present, di ba? Doon, bawal ka mag-communicate dun sa witnesses. May mga councils na nakulong dahil may witness tampering, no? So very strict diyan, no? Ang proceedings rin diyan dito sa Pilipinas, 'di ba, ang akusado lang at saka yung prosecutor. Diba yun yung mga abogado? Doon po, 3 parties ang makikita mo. Ang mga abogado ng mga na biktima, ng mga victims, yung prosecutor, at saka yung mga abogado ni Rodrigo Duterte. No? So yan, 3 parties ang dideal dyan. At meron ding mga resources available para doon sa biktima, no? In every step of the proceedings. Kasi naiintindihan nila yung mga biktima, grabe yung pinagdaanan. So hindi rin madali na haharap ka, makikita mo, titingnan mo sa mata yung author ng pagkamatay ng mga minamahal mo sa buhay. So meron ding assistance na binibigay sa kanila.